Nababahala na rin maging ang mga mambabata sa problema sa surot sa ilang upuan sa NAIA Terminal 3. Samantala, sa gitna ng issue, isa pang problema ang umusbong sa nasabing paliparan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Pasilip-silip, paamoy-amoy, at para bang walang kinatatakutan ang dagang ito habang kampanting tumatawid sa may kisame ng International Departure Gate 102 ng NAIA Terminal 3. Kasing laki ito ng kamay ng tao, pero hindi na malaya ng karamihan sa mga pasahero na may daga na palang pag-alagala sa kanilang ulunan. Ang ilang biyahero natutulog pa. Kuha ito ng netizen na si Cadmel Jared Pabelan o Curb na naghihintay sa terminal. Bila nagsigawan yung mga tao sa unahan namin na nakaupo, and then they're pointing out sa direction ng window. And then pagtingin namin dun sa taas ng lighting fixtures, merong daga na sumilip. May kalakihan, hindi lang siya bubuwit, right? Based from the video, nakita nga natin nung parang nagtitiptoe siya, medyo mahaba yung legs. So, it's fairly decent size. Kamukha niya yung mga nasa kanal. So, I don't know if baka may issue sa pipeline nung airport papunta sa drainage. Maybe dun siya nanggaling. And then, fairly healthy yung daga. Matatanda ang kakatapos lang ng damage control ng pamunuan ng NAIA sa issue ng surot o bed bugs na nakita sa mga upuan sa Terminal 3. Nag-viral pa ito sa social media matapos makagat ang isang pasahero. Bukod tuloy sa sari-saring reaksyon ng mga netizen, nagsalita na rin ang ilang mambabatas kaugnay sa issue. Sabi ni OFW Party List Representative Marisa Magsino, nakakabahala na ang ganitong sitwasyon sa paliparan na nagdudulot ng masamang karanasan sa mga biyahero. Dagdag pa niya, kung isasama pa ang problema ng congestion sa loob ng airport at mabigat na trapiko sa labas nito, hindi lang ito abala sa mga Pilipino, kundi makakasira sa imahe ng bansa. Kung si Senator Grace po naman ang tatanungin, hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng ganitong problema. Pero sana maging standard procedure na ang paglilinis sa NAIA. Si Senator J.V. Ejercito naman, naniniwalang sa magiging bagong pamunuan ng NAIA, mas maayos na ang pamamalakad sa mga terminal. I'm hoping that with the privatization of NAIA, ako naman, hindi naman sa maano ako, sumisip-sip ako, pero pag si Ramon ang kasi pumasok, visionary yan, and he gets things done, I think he will make sure that there will be considerable improvement. Sabi ng pest control ng NAIA, sa ngayon, iniimbestigahan na nila kung paano nakakalusot sa loob ang mga daga. Ongoing na rin ang kanilang inspeksyon. Yung mga entry points, yun po yung nag-focus na counting up, pwede na po siyang maging entry point. Usually, ang ginagawa lang naman po natin sa daga is tracking dun sa mga area na hindi naman siya visible dun sa pasahero, waiting para sa mga drainage, especially dun sa mga tapunan ng basura. Sa naging issue naman ng surot, kapansin-pansing inuupuan na ulit ng mga pasahero ang mga bakal na upuan sa terminal. Pero may panawagan ng mga pasahero sa pamunuan ng NAIA. Dapat may nagsusupervise lagi, weekly, o kaya para linis lagi. Every other day o either once a week, i-spray sila. Kailangan talaga maglinis kasi para din naman sa atin yun eh. Kailangan talaga na tutukan ba? Kung ganitong nangyari na yun, tutukan na lang talagang maglinis dito para kawawa naman yung iba. Siniguro naman ng Manila International Airport Authority na ginagawa nila ang lahat para hindi na maulit ang mga insidente. Round the clock rin umano ang paglilinis ng kanilang housekeeping at maintenance personnel sa mga pasilidad na ginagamit ng mga biyahero. Itinanggi rin ng MIAA na nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang panig. These things happen, no? Pero hindi po naman siguro tama sabihin na kami ay nagpabaya because we cannot afford to do that dahil kami po ay merong pangakong binitawan sa ating mga pasahero that we will make sure that their travel will be pleasant, no? At habang sila ay nasa loob ng paliparan. Dagdag pa ng NIA, magkakaroon sila ng pulong kaugnay sa issue ngayong linggo kasama ang kanilang service providers. I-revisit yung ating mga kontrata with them and make sure na yung mga commitments that they promised to do dun sa kontrata nila are being done. At baka meron din pong mga kailangan din i-enhance
as far as their procedures are concerned. So ito po ay magiging exchange of ideas, discussion, para po masigurado na lahat po ng mga possible na improvement areas can be developed. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At kaugnay po ng kontrobersya sa NAIA Terminal 3, kumuha tayo ng update sa ginagawa nilang paglilinis at disinfection. Mula kay Bernard Ferrer, live. Bernard. Dominic, dapat paigtingin ng pamunuan ng NAIA Terminal 3 ang paglilinis sa kanilang mga pasilidad. Itong suwestyon ng ilang pasero matapos kumalat ang balita tungkol sa surot at daga sa paliparan. Para sa kanila, mahalaga na mapanatiling malinis ang paliparan para na rin sa kaligtasan at maginhawang pagbiyahe ng mga gumagamit nito. Dapat i-sanitize nila ng maayos ang mga upuan, especially there's living microorganisms sa lahat-lahat ng upuan na nandito sa airport. Marami tayong turista, so kailangan talaga sundin na ng linis ang ating yung mga upuan, ganun. Mahalaga ang paliparan kaya umaasang ilan na agad tutugunan ng isyu ng surot at daga upang hindi makaapekto sa imahe ng bansa lalo na sa turismo. Sana matanggal na rin nila yung mga ganun na kind of things para hindi po magka-issue dito sa NAIA po. Ilan din sa aking nakausap ang personal na maglilinis o sanitize bilang pag-iingat sa kanilang kalusugan. Magsa-sanitize ho talaga. I need to sanitize kasi hindi ko nakikita yung mga dumi or surot na nandito sa upuan ko po ngayon. Lagi lang mag-sanitize rin ang gamit at kahit yung luggage mo kailangan lang laging linis. Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na gumagawa sila ng mga hakbang upang malinis ang paliparan. Nagsagawa sila ng disinfection sa mga upuan upang maalis ang mga sinasabing surot. Sa NAIA Terminal 3, madalas din ang paglilinis ng kanilang mga tauhan sa pasilidad, lalo na sa mga upuan. Samantala, pinaghahandaan na ng local airline companies ang dagsa ng mga pasahero, partikular ang mga nag-avail ng kanilang summer promo. Gayon din ang mga uuwi sa mga probinsya para sa Holy Week. Dominic, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar maging sa labas ng bansa. Ilan sa kanila ay kauwi lang ng Metro Manila at ang iba naman ay galing bakasyon. May mga foreign tourists din kaya umaasang ilan sa ating kababayan na hindi makakaapektong issue ng surot at daga sa turismo ng bansa. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.